Mga chong, kamusta kayo dyan? Good morning. Happy Thursday ng umaga sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa bahay namin sa White Court at medyo busy ako kasi binigyan ako ng assignment o trabaho ng misis ko. Kasi hindi niya naman ito magagawa kasi busy na rin siya eh. Marami siyang inaasikaso din pag umuwi siya galing ng school. So yung mga hindi niya magagawa, sa akin niya pinagawa. Kagaya nito. Binigyan niya ako ng 5 papel na may mga picture ng mga prutas kagaya ng pineapple, grapes, banana, mga ganun. Tapos mga watermelon. Ngayon, ang ginawa ko, pinagugupit ko siya kasi kailangan sa school eh. So ito siya. Ito na nga lang, 3 na lang. Hindi, sorry, 4 pa pala yung mga kailangan kong gupitin. So, pero kanina pa ako nag-umpisa. Para mag-iisang oras na yata ako rito eh. So ito lang yung ginagawa ko. Tapos habang naggugupit ako, nagsa-sound trip. Kaya medyo nakaka-drain ng utak kasi ito lang yung ginagawa ko. Tapos mamaya pagkatapos ko nito ay maglalaban naman ako kasi may mga labahin na kami na natambak eh. So ito yung chance ko para makapaglaba. Kakatapos ko lang din naman mag-almusal. Ito yung inalmusal ko. Nagkape ako tsaka itong parang chocolate muffins na nabili namin sa No Frills. Double chocolate. Ayan o. Sarap din naman. Kaya lang medyo light lang yan. Tapos ang ginawa ko, kumain din ako ng saging. Tapos nagkape ako kanina. Tapos yun. Maganda naman yung panahon dito kasi wala nang ulan. Maaraw na. So ito siya. Kung mapapansin nyo, maaraw na siya. Hindi kagaya ng mga nakarang araw, lalo nung mga linggo. Yan, talaga, Sabado-Linggo, yan, maulan. Halos araw-araw maulan yun. Medyo gumanda na yung panahon ngayon, araw ng Huwebes. Ganda na ng panahon. Kung mamaya, kung may chance ako, kung libre, maglalakad-lakad ako or magbabike ako. Ito kasi may bike naman ako, pwede ako magbike mamaya pag hapon. Mga alas 4, alas 5. Siguro mamaya lalabas ako para magbike. Di mo akalain na 2 years na pala kami rito. Nung August 9, nag 2 years na kami rito sa Canada. Nung unang buwan namin dito sa Canada, doon kami nakatira sa Brampton, sa may Toronto. Tapos, after 1 month namin sa Brampton, kasi nakitira kami sa ninong namin sa kasal kay Sir Martin, lumipat naman kami ng North York sa may Butters and Shepherd. Doon kami tumira kila Ate Mercy at kay Kuya RB. Tumira kami doon ng mga almost 2 years eh. Siguro mga 1 year and 6 months kami doon, mga ganon. Mula September 2023 hanggang May 2025. So matagal-tagal din. Kaya nakakamiss din yung lugar na yun kasi marami rin kaming mga experiences doon sa lugar na yun. At napakabait ng pamilya nila kung saan kami dinadala noon. Nung pag may time na kailangan nila kami isama, sinasama nila kami sa apple picking, nakapunta kami ng Canada Wonderland. Tapos dinadala nila kami dun sa labas para mag-picnic, kumain dun sa may park, sa may labas ng sa may park ng ng pangalan ng kalimutan ko na yung park na doon eh. May madalas pinagpupuntahan ng mga Pilipino. Kalimutan ko na, sa tagal na rin. So basta yun, maraming mga unforgettable moment doon sa lugar na yun, sa may Butters and Shepherd, sa may Toronto. Pero ngayon, nandito na kami sa White Court. Dito nagbabakasakali kami na ma-PR. Pero walang chance pala rito. Kahit na magtiyaga ako at magtiis kami rito sa White Court, wala talaga. So yun, ang ginawa ng misis ko, nag-apply siya sa British Columbia. So awa ng Diyos, natanggap siya, pumasa siya sa interview. Tapos after niyong pumasa sa interview, pinag-start niya siya sa
this coming September 15 next month. So yun, may iwan na naman ako rito sa White Court. Ako lang mag-isa. So kailangan ko na naman magtiis, magtiyaga na ako lang mag-isa dito sa White Court. So dito ko mag-stay. Ako lang mag-isa. Kasi doon sa lilipatan namin sa British Columbia, wala akong trabaho doon. Samantalang dito nasa KFC ako, kahit pa paano makakatulong ako sa kanya. May trabaho ko ritong magagawa. Doon wala. Siyempre maghahanap ka na naman ng trabaho. Paano kung hindi ako makahanap agad? Kung dito may trabaho ko, tuloy-tuloy yung sweldo kahit maliit, $15 per hour. At least merong kita kahit pa paano. Doon maghahanap pa. Hindi pa sure kung makakahanap agad. Yung kailangan namin pera para makaipon. Dito may pera naman ako every month o every payday. So dito muna ako tis-tis, tiyaga muna. Ang importante, may trabaho ko dito. So dito lang. Magtitiis muna ako rito. Ako lang muna mag-isa habang siya doon nagtatrabaho bilang teacher ulit sa isang daycare center. Basta tuloy-tuloy lang. Importante, may trabaho kaming dalawa at nakakapagpadala kami sa mga bata. So dito lumiliwanag na yung panahon at yung sitwasyon kasi mukhang dito sa lilipatan ni Arlene sa may British Columbia, malaki ang chance namin na ma-PR. So yun. Kaya sana next year makuha na namin yung mga bata para yun nga magkasama-sama na kaming 4 o 5. Kaya yun ang nakakatuwa kasi kahit papano sa kabila ng mga paghihirap namin, sakripisyo namin dito na kaming dalawa lang na asawa ko ni Arlene, ay next year makukuha na namin yung mga bata. Possible na makuha namin at malapit na kami magkasama-samang muli after 2 years na nagkahiwa-hiwalay kami dahil sa trabaho dito sa Canada. So nakakatawa ang isipin na muli na naman kami magkakasama bilang buong isang pamilya. Sana next year matupad na yun kasi yun talagang mithiin namin o goal namin na makuha yung mga bata yung 3. So sana matupad na sa tulong ng Panginoong Diyos. Yun. Ito magandang panahon. Wala ng ulan. Medyo nawala yung araw. Kanina sumilip na nawala na naman yung araw. Pero okay lang. At least wala ng ulan. Sayang naman dito sa White Court. Di man lang namin na-enjoy yung winter. Kasi si Arlene naalis na rin ng September 15. Di niya na ma-experience yung winter dito sa Alberta. Kasi yung ano daw pala, yung British Columbia, hindi na raw pala yung sakop ng Alberta. Ibang province na pala yun. So parang ganito yan Toronto, Alberta, tapos British Columbia. So magkakaiba sila ng lugar or province. Yung British Columbia, iba na naman yun. Ibang probinsya na naman yun. So panibagong pakikipagsapalaran naman sa lugar. Pero ganun talaga kasi kailangan natin magtiis para sa PR. Para sa mga bata din kasi yun So ginagawa namin to para sa mga bata. Okay guys, maraming salamat guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank you. Hanggang sa muli. Till next time. God bless. Bye-bye.